Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa draft class ni Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey at LaMelo Ball. Si LaMelo nga ang nanalo ng Rookie of the Year Award. Agad din siya nakapasok sa NBA All-Star sa kanyang pangalawang taon sa liga. Ganun pa man dahil sa magkakasunod na mga injuries at hindi magandang record ng kanyang team, si LaMelo ay medyo nakalimutan ng mga fans. Subalit ngayon ay muli niyang pinapakita kung bakit siya ang pinaka-talented sa kanilang draft class. Pwede siyang pumasok sa usapan ng top 5 or even top 3 best point guard sa NBA ngayon. Si LaMelo Ball ay nagtatala ngayong season ng 30.2 points, 5 rebounds, and 6.3 assists per game on 48% shooting sa field. So far ay mas maganda nga ang pinapakita niya kaysa kay Luka Doncic, Ja Morant, Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, and even Stephen Curry, given na nag-average lamang ito ng 18 points, 5 rebounds, and 7 assists per game sa first 3 games niya sa Warriors bago ito tamaan ng injury. Nagpapakita nga ng superstar potential si LaMelo Ball, subalit nasa maling team nga siya mga kaibigan. Pwedeng mag-develop sila Brandon Miller into a star, subalit nasasayang ang mga unang taon ni LaMelo sa NBA ngayon. Si Edwards at Haliburton nga ay nakaabot na sa conference finals, habang si LaMelo naman ay hindi pa nga nakakapasok kahit sa playoffs man lang. Imagine kung may kakampi nga si LaMelo na Karl Anthony Towns or Julius Randle, o Naz Reid o Rudy Gobert, o kaya naman Pascal Siakam, Miles Turner o iba pa, at naglalaro under system ni Coach Rick Carlisle. Ibang-iba nga ang usapan sa draft class nila. Sa Hornets nga, ang second best player niya ay isang sophomore player kay Brandon Miller at 6-man Trey Mann na hindi nga mabigyan ng minuto sa OKC noon. So isa nga si LaMelo sa mga player na hindi mo din masisisi kung bigla na lamang siyang umalis o humingi ng trade sa Hornets dahil wala ngang ginagawang galaw ang kanilang front office. Habang mga ka-level niya na kanyang mga batchmates ay may napakagandang ng team na nakapalibot sa kanila at may kakayahan na lumaban sa playoffs. Sa palagay nyo ba ay pang ilan si LaMelo ngayon sa usapan ng best point guard sa NBA? Habang si Wemby naman matapos sa magpakita ng impresibo at historic na stats noong rookie season niya ay inaasahan na magkakaroon siya ng big jump sa kanyang second year, lalo na't kasama na nga niya sa team si Chris Paul. Ganun pa man, tila ba'y nagkaroon siya ng decline mga kaibigan ngayon. From averaging 21.4 points per game last season ay bumagsak ito ngayong taon sa 18.2 points. Ang 10.2 rebounds niya noon ay naging 9.4 na lamang ngayon. Ang 3.9 assists ay naging 3.2 na lamang. Ang 3.6 blocks ay naging 3.2 na lang din. Ang 1.2 steals ay 0.9 na lamang ngayon. Ang 46% shooting niya sa field ay 41% na lamang. Ang 32.5% naman sa 3 points ay bumagsak na din sa 23.5%. Subalit ang kanyang minuto ay umangat nga from 29 minutes to 32 minutes per game ngayon. Simula pa lang nga ng season, subalit ang big jump na inaasahan sa kanya ay so far hindi pa nangyayari at off to a slow start nga siya mga kaibigan.